Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong ang sinumang naniniwala kay Jesus ay hindi mabibigo. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga kabanata 9 at 10. Diyos at kanyang bayan. Ako ay nagsasabi ng katotohanan. Ako ay kay Kristo at hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi na pinamumunuan ng banal na espiritu ay tinitiyak din sa akin na hindi ako nagsisinungaling kapag sinabi ko kung gaano kalaki ang aking kalungkutan, kung gaano kawalang hanggan ang sakit sa aking puso. Para sa aking bayan, sa aking sariling laman at dugo, para sa kanilang kapakanan, maaari kong hilingin na ako mismo ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos at nahiwalay kay Kristo. Sila ay mga tao ng Diyos. Ginawa niya silang mga anak niya at inihayag ang kanyang kaluwalhatian sa kanila. Ginawa niya ang kanyang mga tipan sa kanila at ibinigay sa kanila ang batas. Taglay nila ang tunay na pagsamba. Natanggap nila ang mga pangako ng Diyos. Sila ay nagmula sa tanyag ng mga ninuno ng Hebreo, at si Kristo bilang isang tao ay kabilang sa kanilang lahi. Naway purihin ng Diyos na naghahari sa lahat magpakailanman. Amen. Hindi ko sinasabi na ang pangako ng Diyos ay nabigo, sapagkat hindi lahat ng mga tao ng Israel ay mga tao ng Diyos. Hindi rin lahat ng mga inapo ni Abraham ay mga anak ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham, sa pamamagitan ni Isaac, magkakaroon ka ng mga inapo na ipinangako ko sa iyo. Nangangahulugan ito na ang mga batang ipinanganak sa karaniwang paraan ay hindi mga anak ng Diyos. Sa halip, ang mga anak na ipinanganak bilang resulta ng pangako ng Diyos ay itinuturing na mga tunay na inapo, sapagkat ang pangako ng Diyos ay ginawa sa mga salitang ito. Sa tamang panahon babalik ako, at si Sarah ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. At hindi lang ito, sapagkat ang dalawang anak ni Rebecca ay may iisang ama, ang ating ninuno na si Isaac. Ngunit upang ang pagpili ng isang anak na lalaki ay maging ganap na resulta ng sariling layunin ng Diyos, sinabi ng Diyos sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Sinabi niya ito bago sila isilang, bago sila nakagawa ng anumang mabuti o masama. Kaya ang pagpili ng Diyos ay batay sa kanyang pasya at hindi sa anumang nagawa nila. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, minahal ko si Jacob, ngunit kinasusukluman ko si Esau. Sasabihin ba natin kung gayon na ang Diyos ay hindi makatarungan? Hindi sa ganon. Sapagkat sinabi niya kay Moises, maaawa ako sa sinumang naisin ko. Maaawa ako sa sinumang gusto ko. Kung gayon, ang lahat ay nakasalalay, hindi sa kung ano ang gusto o ginagawa ng tao, kundi sa awa lamang ng Diyos.
Sapagkat sinasabi ng kasulatan sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari para magamit kita, para ipakita ang aking kapangyarihan at ipalaganap ang aking katanyagan sa buong mundo. Kaya nga, ang Diyos ay naaawa sa sinumang naisin niya at ginagawa niyang matigas ang ulo ang sinumang nais niya. Galit at awa ng Diyos. Ngunit isa sa inyo ang magsasabi sa akin, kung gayon, paano mahahanap ng Diyos ang kasalanan ng sinuman? Sino ang makakalaban sa kalooban ng Diyos? Ngunit sino ka, aking kaibigan, para makipag-usap pabalik sa Diyos? Ang isang palayok ay hindi nagtatanong sa taong gumawa nito, bakit mo ako ginawang ganito? Kung tutuusin, ang taong gumagawa ng mga palayok ay may karapatang gumamit ng luwad ayon sa gusto niya at gumawa ng 2 palayok mula sa iisang bukol ng luwad, isa para sa mga espesyal na okasyon at ang isa para sa ordinaryong paggamit. At ganoon din ang ginawa ng Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang galit at ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Ngunit tiniis niya ng may malaking pasensya ang mga bagay ng kanyang puot na tiyak na mapapahamak. At nais din niya na ihayag ang kanyang masaganang kaluwalhatian na ibinuo sa atin na siyang mga layunin ng kanyang awa, sa atin na inihanda niya upang tumanggap ng kanyang kaluwalhatian. Sapagkat tayo ang mga taong tinawag niya, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil. Ito ang sinabi niya sa aklat ni Oseas, ang mga taong hindi akin ay tinatawag kong bayan ko. Ang bansang hindi ko minahal ay tatawagin kong aking giliw. At sa mismong lugar kung saan sinabi sa kanila, hindi kayo ang bayan ko, doon sila tatawaging mga anak ng buhay na Diyos. At sinabi ni Isaias tungkol sa Israel, kahit na ang mga tao ng Israel ay kasing dami ng mga butil ng buhangin sa tabi ng dagat, ngunit iilan lamang sa kanila ang maliligtas, sapagkat ang Panginoon ay mabilis na pagpapasyahan ang kanyang buong kwenta sa mundo. Ito ay tulad ng sinabi ni Isaiah noon, kung hindi nag-iwan sa atin ng kaapu-apuhan ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, naging katulad sana tayo ng Sodoma, naging katulad sana tayo ng Gomora. Israel at ang Ebanghelyo. Kaya't sinasabi natin na ang mga Hintil na hindi nagsisikap na ituwid ang kanilang sarili sa harap ng Diyos ay ginawang matuwid sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, habang ang mga tao ng Diyos na naghahanap ng batas na magtutuwid sa kanila sa Diyos ay hindi nakatagpo nito. At bakit hindi? Dahil hindi sila umaasa sa pananampalataya, kundi sa kanilang ginawa. At kaya natisod sila sa ibabaw ng batong katitisuran na binabanggit ng banal na kasulatan. Masdan, naglagay ako sa Sion ng isang bato na magpapatisod sa mga tao, isang batong magpapabagsak sa kanila. Ngunit ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mabibigo. Mga kapatid, hangad ko ng buong puso na ang aking sariling bayan ay maligtas. Gaano ko nagdarasal sa Diyos para sa kanila.
Tinitiyak ko sa inyo na sila ay lubos na tapat sa Diyos, ngunit ang kanilang debosyon ay hindi nakabatay sa tunay na kaalaman. Hindi nila alam ang paraan kung saan inilalagay ng Diyos ang mga tao sa kanyang sarili. At sa halip, sinubukan nilang itakda ang kanilang sariling paraan. At kaya hindi nila isinuko ang kanilang mga sarili sa paraan ng Diyos sa pag-aayos ng mga tao. Sapagkat tinapos na ni Kristo ang kautusan upang ang bawat sumasampalataya ay mailagay na matuwid sa harap ng Diyos. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Isinulat ito ni Moises tungkol sa pagiging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang sinumang sumusunod sa mga utos ng kautusan ay mabubuhay. Ngunit ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagiging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay ito: huwag ninyong tanungin ang inyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Iyon ay upang ibaba si Kristo. Hindi rin kayo dapat magtanong, sino ang bababa sa mundo sa ibaba? Iyon ay upang ibangon si Kristo mula sa kamatayan. Ang sinasabi nito ay ito: ang mensahe ng Diyos ay malapit sa inyo, sa inyong mga labi at sa inyong puso. Iyon ay ang mensahe ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Kung ipagtatapat ninyo na si Jesus ay Panginoon at naniniwala kayo na binuhay siya ng Diyos mula sa kamatayan, maliligtas kayo. Sapagkat sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay inaaring matuwid sa harap ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng ating pagtatapat na tayo ay naligtas. Ang sabi ng kasulatan, ang sinumang naniniwala sa Kanya ay hindi mabibigo. Kabilang dito ang lahat, dahil walang pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Ang Diyos ay siya ring Panginoon ng lahat at saganang pinagpapala ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng tumawag sa Panginoon para sa tulong ay maliligtas. Ngunit paano sila tatawag sa Kanya para humingi ng tulong kung hindi sila naniniwala? At paano sila maniniwala kung hindi nila narinig ang mensahe? At paano nila maririnig kung ang mensahe ay hindi ipinahayag? At paano maihahayag ang mensahe kung ang mga sugo ay hindi ipinadala? Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, napakaganda ng pagdating ng mga mensahero na nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa mabuting balita. Si Isaiah mismo ang nagsabi, Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa mensahe, at ang mensahe ay sa pamamagitan ng pangangaral kay Kristo. Pero tanong ko, totoo bang hindi nila narinig ang mensahe? Siyempre narinig nila, sapagkat gaya ng sinasabi ng kasulatan, ang tunog ng kanilang tinig ay lumabas sa buong mundo. Ang kanilang mga salita ay umabot sa mga dulo ng mundo. Muli akong nagtanong, hindi ba naunawaan ng mga tao ng Israel?
Si Moises mismo ang unang sumagot. Gagamitin ko ang tinatawag na bansa para panibughuin ang aking bayan, at sa pamamagitan ng isang bansa ng mga hangal ay pagagalitin ko ang aking bayan. At mas matapang pa si Isaiah nang sabihin niyang, ako ay natagpuan ng mga hindi naghahanap sa akin. Nagpakita ako sa mga hindi nagtatanong sa akin. Ngunit tungkol sa Israel ay sinabi niya, buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay upang tanggapin ang isang masuwayin at mapanghimagsik na mga tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.